Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Trending ka-coffee sa social media itong hulikam. Pagkakahulikam dito kay Pulong Duterte. Congressman ito ka-coffee ha, congressman dyan sa Davao at nakunan siya ng camera na hini-headbutt at allegedly sinasaktan niya. Pero mukhang hindi allegedly yan ka-coffee Dahil kitang-kita doon sa camera kung paano siya inambahan, nasasaksakan siya ng kutsilyo. Itong isang bugaw, nako, nagkakatkungan dito ka-coffee. Alamin natin ang totoong kwento base doon sa affidavit nitong nagrereklamo na si Cristone Jan Patria Moreno, 37 years old, na taga dyan din po sa Davao. At ang kanyang inireklamo itong si Paulo Pulong Zimmerman Duterte. Uy, medyo unbecoming of a government official ito ka-coffee ha. Medyo mabigat po itong paratang na ito at kinakailangan linawin ni Pulong Duterte. Ano ba talaga ito? Totoo ba talaga ito? O paano nyo to? Panisisinungalingan nyo ito? O didedmahin na lang? Tulad ng ginawa doon sa issue sa 51 billion pesos na pondo dyan sa Davao na dinedma lang at nakalimutan na lang. Pero hindi naman totally nakalimutan. Anyway, pag-usapan natin ka-coffee ito, trending kasi ito. Marami rin kumakalat na fake news patungkol dito sa video na yan, pero maganda na meron tayong batayan. At ang reference natin ngayon, itong affidavit na nagsisirculate ngayon online at mukhang verified naman ka-coffee itong affidavit na ito. Sige, basahin natin. Medyo mahaba yung affidavit, no? I-summarize lang natin, i-synthesize lang natin ito. Basahin ko sa inyo yung ilang parte. Ako si Cristone Jan Patria Moreno, 37, 37 taong gulang, isang businessman at kasalukuyang nakatira, wag na natin yung address, dyan po sa San Juan, Panacan, dyan sa Davao City. Nandito ako sa inyong tanggapan, kausap niya dito ka-coffee yung investigador ha. Nandito ako sa inyong tanggapan upang magsampa ng kaukulang reklamo laban sa taong nanakit at tangkang pagpatay sa akin. Dalawa yan ha. Nanakit at tagkang pagpatay. Medyo mabigat-bigat ito ka-coffee na paratang. At ang tinutukoy niya, inirereklamo niya si Paulo Pulong Zimmerman Duterte. Nasa hustong edad lalaki, kasalukuyang congressman ng unang distrito ng syudad ng Davao. Ano kaya magiging hakbang ng Congress dyan? Tinanong ko kanina yung mga kaibigan ko, ano kayang dapat gawin dyan ni Pulong? Mag-resign ba siya dito? Pero baka deadmahin nga lang Kasi saray na sa 51 billion pesos dined ba lang ito. Pero hindi siya dapat manahimik dito ha. Kinakailangan niya magpaliwanag dito. At kung sa tingin niya, tatakbo yung kaso na yan, uusad yung kaso na yan sa korte, o yan, pwedeng huwag niya na-explain. Pero kinakailangan niya rin sagutin yan. Or magretiro siya o mag-resign siya sa kanyang posisyon bilang isang mambabatas. Paano mo nakilala si Paulo Pulong Duterte? Yan ang tanong sa kanya na investigador. Mas lalo ko po siyang, kilala ko po siya dahil isa siya sa mga maimpluwensyang tao sa Davao. O naman, kahit sino naman, kilala si Pulong, di ba? Mas lalo ko po siyang nakilala dahil kay Charlie Tan na business partner niya. Kapag tinatawagan ako ni Charlie Tan na magdala ng babae at nagkakataon na nandoon si Paulo Duterte. So ang pinakatrabaho pala nito, itong allegedly binugbog si Cristone, isa siyang bugaw, no? So halimbawa itong Charlie Tan na kaibigan o business partner ni Pulong Duterte magre-request, o sige punta ka dito sa ganitong lugar na yan at magdala ka ng babae. Ano yung ginagawa ng mga babae? Ka-table, kainuman, and then eventually nagiging katalik. Yan po yung kalakaran dito ka-coffee. Ito yung nangyayari dito. Noong 2024 ay una naming nakilala si Paulo Duterte nang tinawagan ako ni Charlie Tan na magdala ng 6 na babae sa kanya sa ET Bar. Pangalan ng bar ka-coffee, Ecoland sa Davao City, na kung saan ito ay pagmamayari ni Charlie Tan na bar, at doon ay nag-inuman kami nila Charlie Tan at pinakilala niya ako kay Paulo Duterte at maraming na ding beses kami ay nagsama nila Paulo at ni Charlie. So gustong i-establish dito sa affidavit na ito na magkakakilala sila, di ba? Kung business partner itong si Charlie Tan at itong si Pulong Duterte, ito namang si pangalan ito? Si Cristone, kakaiba kasing pangalan, no? Si Cristone ay siya namang nagsusupply ng babae sa oras na tatawag itong Charlie Tan. Yan yung kanilang kalakaran dyan. Every time natatawagan ako ni Charlie Tan, doon kami nag-uusap ni Paulo Duterte at lagi niya sa akin sinasabi na palapitin mo sa akin lahat ng babae na dala mo. Noong 2019 ay una naming pagkikita dahil tumawag sa akin ang kaibigan ko kasi si Charlie Tan ay naghahanap ng babae, kaya dinalhan ko siya doon sa kanyang bahay sa Woodridge, Maa Subdivision dyan po sa Davao. Medyo mahaba itong affidavit na ka-coffee. To cut it short, bakit nagalit si Pulong? Ano yung kinagalit niya? Diba?
Kasi una daw, doon sa bahay ni Charlie Tan, doon sila nag-inuman, doon din dinala yung mga babae. And then, sabi nitong Charlie Tan, hindi niya na masasamahan si Pulong Duterte dahil gusto raw magpunta ng bar. So, pinakiusapan nitong Cristo na ikaw na muna sumama kay Pulong Duterte dyan sa bar, kasama yung ilang babae. And then, inutos daw sa kanya na yung mga bodyguard, bigyan ng mga babae. Unfortunately, hindi lahat ng bodyguard nabigyan ng babae. Sa madaling sabi, may isang bodyguard na hindi nabigyan ng babae. Pero yung driver ni Pulong nabigyan. So parang nagalit daw itong si Pulong. Bakit yung bodyguard, buti pa nga raw yung driver, nakatikim ng babae, pero yung bodyguard hindi nabigyan. So ito na ang problema. May isang babae na hindi na ilabas. Ibig sabihin, kapag hindi ka na ilabas, wala kang nakatalik, di ba? Wala kang nakatalik na, halimbawa, kung sino man, bodyguard o kliyente. Kaya ang binayad daw sa babae na yan, 1,000 lang. So itong babae nagre-reklamo, bakit 1,000 lang ang binayad? Hindi ko alam kung paano yung transactions dyan, paano yung kalakaran dyan. Kasi ang alam ko dyan, parang kapag kinuha ka, considered sold ka na kasi nagbigay ka na ng oras dyan, nakatable mo na siya, it's just that wala nga nangyayari pagtatalik. So nagre-reklamo itong babae na to, bakit 1,000 lang ang binayad sa kanya? That's supposed to be, dapat 13,000 ang ibabayad. Ako, yan na, nagkakatkungan na. So parang na-offend itong si Pulong, at naghanap ng mapagbubuntungan ng galit. Nagkataon na itong si Cristo nang napagbuntungan ng galit. And then, simula sa second floor pa, kasi yung nagsisirculate na video, sa first floor po yan. Diba, sinasabi niya na nasa second floor pa siya, sinasaktan na siya, sinasampal siya, sinusuntok siya, tinatadyakan siya, at nakita naman doon sa video na hini-headbutt siya at tinambangan siya o inambahan siya ng saksak. And then, na-realize daw nila, mayroong CCTV, makikita rin naman doon sa video na yung mga bodyguard, pinaalis yung mga tao doon sa bar. Kaya na nga, kumalat na yung video na yan. At halatang halata at kitang-kita naman na sinasaktan ni Pulong Duterte itong lalaki na ito. What will happen next? Ano mangyayari dito? Magpupush through ba ito? Sa tingin ko naman, matapang itong lalaki, itong Cristo na to, tutuloy. Kasi may affidavit na siya, nagdemanda. Sana, walang areglong maganap, di ba? Ituloy ang kaso, panagutin ang dapat panagutin. Yun nga, yung mga realizations Baka ganyan talaga sila. Kasi hindi ba natin alam, hindi ba natin kilala yan di ba? Mga bali-balita lang natin nalalaman Baka ganyan talaga ang estilo nila. Kaya daw tahimik sa Davao, walang kumukontra sa mga Duterte dahil the way i-handle ng mga Duterte ang mga sitwasyon, matatakot ka. Hindi dahil peaceful, hindi dahil mapayapa, hindi dahil walang krimen, kundi natatakot sila. Di ba? Baka ganyan. At iyan, Exhibit A, yung ginawa ni Pulong Duterte. Nakalulungkot yan dahil isa siyang mambabatas. Diba? Official siya ng gobyerno. And then, yung kanyang kalakaran, ganyan ang sitwasyon, nahuli pa sa CCTV na nananakit siya. At ang masaklap dahil po sa babae, hindi pagbabayad ng tama sa babaeng kanilang kinontrata. Ang malaking tanong ngayon, Ka-Coffee, sa CIDG, bakit parang mas mababa yung kaso? Bakit physical injuries lang and grave threat yung isinampang kaso dito kay Pulong Duterte? Bakit hindi attempted homicide? Ako, isang malaking tanong yan ha. Bakit biglang pinababa yung kaso ni Pulong Duterte? Yan ay dapat silipin din. Anong komento nyo dyan, Ka-Coffee? Komento ko yung opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba nating mga Ka-Coffee. Yung mga nasa Facebook, pasukin na lang Ka-Coffee. Please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. TikTok, click lang po na subscribe. And I'll see you, Ka-Coffee, in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.